Yan ang pinakahuling insidente ng panghaharas ng Chinese Coast Guard itong Lunes sa mga tauhan ng Philippine Navy na pinaghahampas ng sagwan na nagresulta ng pagkasugat ng dalawang tropa ng Pilipinas. Nagpupumilit umanong makalapit ang CCG sa BRP Sierra Madre na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kaya itinaboy sila ng mga tauhan ng Philippine Navy. Kasunod ng insidente, agad na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Chinese Ambassador Jing Quan sa Malacanang kahapon ng hapon. Ayon sa Presidential Communications Office, sumentro ang kanilang usapan patungkol sa national security. Wala nang ibinigay pang karagdagang detalye ang PCO hinggil sa napag-usapan ng Pangulo at Chinese Ambassador. Pero sa kanyang pagdalo sa pagpapalit ng liderato ng Armed Forces of the Philippines kahapon, isang araw matapos ang insidente sa Ayungin Shoal, malaman ang naging direktiba ng Pangulo sa bagong Chief of Staff ng AFP na si General Antonio Navarrete. Yan ay protektahan ang soberanya ng Pilipinas. The command entrusted to you is great, but the purpose is even greater. To safeguard our people, defend every inch of our land and waters, and secure the future of our republic. As we strengthen our defenses, we remain guided by the principle that our ultimate objective is to preserve peace, stability, and prosperity for our people. Tila may pahaging pa ang presidente sa kanyang pagbibigay diin na patuloy na susunod ang Pilipinas sa international law at isusulong ang kapayapaan. Pero hindi anya bibitawan ang dangal ng Pilipinas. We adhere to international law. We are a respectful nation that conducts itself with dignity, restraint, and professionalism. We seek cooperation, but we will never compromise our sovereignty. We extend friendship to all, but we will never abandon our national dignity. Nitong buwan lamang ginunita ang ika-10 taong anibersaryo ng paggawat ng Arbitral Award sa Pilipinas ng Permanent Court of Arbitration kaugnay ng sigalot sa South China Sea. Sa desisyon, sinabi ng Arbitral Tribunal na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa South China Sea. Kinilala rin nito ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea. Kenneth, pasyente para sa bayan.